Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Si Leni, panahon nila Leni, nung panahon ni Duterte, Vice President niya si Leni, ano po ang pinagmamalaki nilang ginagawa ni Leni? Hulaan nyo po. Sa mga nakalimutan na, correct. Pag si Leni ay naimbitahan na magsalita sa graduation, pag si Leni naimbitahan na maging speaker sa ganong universidad, pag si Leni nagpunta ng ibang lugar na may imbitasyon, sa tingin nila yun ang mga pinagmamalaki nila. No? Kasi si Leni, di ba ganito mga dialogue nila? Si Leni naimbitahan na. Si Duterte kailan kaya siya imbitahan sa mga graduation? Si Leni naimbitahan sa Ateneo. Kailan kaya imbitahan si Duterte? Bakit si Duterte hindi inimbitahan? Di ba ganun yung propaganda nila? Ngayon po, bakit po ako naniniwala na ang nagpapatakbo na ng propaganda ng mga tambaluslos ay mga dilawan? Alam nyo kung bakit? Pinagmamalaki po nila na si Pangulong Duterte si Pangulong Marcos na imbitahan sa Australia. Naku, si Duterte hindi na imbitahan. Si Marcos na imbitahan ngayon naroon sa Australia. Kailan pa po? Kailan pa po kamalaki-malaki yung maimbitahan ka sa ibang bansa? Eh di ba nagsimula pa lang si Pangulong Marcos na bumiyahe papunta sa ibang bansa, binabanatan na po. Dahil, bakit ka ba biyahe ng biyahe? Ang daming problema ng Pilipinas. No? Ngayon po, ngayon bumiyahe lang, nagpunta na Australia. Ano po ang legacy dun? Ano po ang kabilib-bilib dun? Ilang beses na bang bumiyahe si Pangulong Marcos? Sa kawalan po ninyo na may pagmamalaki, pati po yung pagbabiyahe na ginagastusan ng ating gobyerno na ang tanging naiuwi ay pangako, pledges. Real talk. Legacy niya pagbiyahe. Nakakatawa naman kayo. Okay, ito pa po ang isa pang legacy. Ha? Tsaka grabe po sila mag-project ng legacy. Tignan niyo sinabi nito. Legacy after legacy for our beloved PBBM. Apulacay is very proud of you. Tindi, no? Kala mo, laki ng ginawa. Alam nyo kung anong ginawa? Ito po, PBBM. Build the most number of housing units by any administration. Akala nyo, akala nyo ang ibig sabihin, PBBM, nakapagpatayo ng pinakamaraming housing. Hindi po. PBBM, sa ang translation po niyan, ipinag-utos na magpagawa ng pinakamaraming units ng housing. Utos pa lang. No, inuutosan niya pa lang sa speech. Yan ang legacy ni Marcos. Inutos, ipinangako, no, dream. Di ba nangako ng 20 pesos na bigas? O pinangako na. Naghanap pa ba kayo ng 20 pesos na bigas? Yun na yun, yung mismong legacy, yun na yun. Planong magtayo ng 1 million pa bahay, taon-taon. Ano po nangyari? Naghanap po ba kayo ng poste ng 1 million? Maghanap po ba kayo ng poste ng 1 million? Pinag-utos na po. Nangako na, di ba? Noong nakaraang taon, nangako. Ngayon naman, pinag-utos niya na magtayo. Pero hindi na po 1 million. Wala na po tayong naririnig ngayon na 1 million. Ang huli ko po narinig. Ha? O, kapit kayo, baka magulat kayo. Wala na pong 1 million ngayon. Wala na pong 1 million ngayon. Ang sabi po noong nakaraang taon, magpapatayo tayo ng 100,000 hanggang 2024. Sabi last year. So, 2 taon, 100,000 na lang. Hindi na po 1 million. Yan na po yung nangyari sa pangako. Pero pangako pa rin yun. Hindi pa rin po yun 100,000 na itayo na. 2 taon, 100,000 na lang. So, 50,000 isang taon na lang. Ang pangako pa rin. Huwag pa rin kayo maghanap ng poste. Pangako nga eh. Yan ang legacy ni Marcos. Pagmalaki nila, ito yung nangangako. Kahapon, ano po pinagmalaki nila? 25, bagong flagship program. Pangako po. Pinirmahan na raw ng NEDA. Pirma pa lang. Iba-iba naman pala, no? Pangarap yung 20 pesos na bigas. Pangako yung 1 million a year na pabahay. Ngayon naman,
pinirmahan yung 25 major infrastructure flagship program. So, iba-iba, di ba? Yan ang legacy ni Pangulong Marcos. Pangako, ay yung isa pangarap, 20 pesos. Yung isa pangako, 1 million pa bahay. Yung isa naman pinirmahan, ang plano. May plano. Pangarap, pangako, at plano. Ayan ang legacy ni Pangulong BBM. Tapos sasabihin nitong mga taga-Twitter, sasabihin ng mga inggit na naman yung mga DDS, natabunan na yung legacy ni Duterte. Natabunan? Pangako pa lang yan. Hindi pa po nasasakatuparan, natabunan na. Kay Duterte, nasa Cebu ko, nadaanan ko yung CC Lex. Mga totoo po. Dinadaanan namin, tuwing uuwi ako ng Bulacan, dinadaanan namin yung Skyway. Hindi na po pangako yan. Totoong mga naganap na yan. Namamasyal po ako. Dati namamasyal din ako roon. Pero hindi doon sa lugar ng Dolomite ngayon. Dahil mabantot doon. Amoy tae doon eh. Yun po ang taihan ng lahat ng mga walang tahanan sa Maynila. Doon po tumatae sa Dolomite. Kaya pag dumaan ka po doon, ang bantot po doon. Dahil pag ganun po yung ano doon eh. Yung seaside, pag ganun. Pa-island. Kaya pag tumae roon, nakadikit doon sa bato. Tapos maaarawan. Alam niyo yung naarawan na EBS. Gabantot po nun. Napakabantot. Ang problema, dahil ngayon, may bago naman silang banat. Ang binabanata na po nila ngayon, mga DDS na, yung mga supporter na po ni Duterte. No? Supporter na binabanatan eh. Kasi wala na po maibira kay Duterte tsaka kay Sara eh. Paulit-ulit nila po. 125, 51 billion kay Pulong. Wala naman pong sinabi yung... Alam niyo po dati, ganito po inaakusahan yung mga presidente. Marami na pong presidente yung inakusahan ng mga krimen. Si Gloria Macapagal po, meron po nag-akusa sa kanya, Hello Garci, di ba? Hello Garci, may naglabas po, may testigo, may naglabas ng Hello Garci tape, meron pong nag-play, kausap niya si Garci. O meron pa si Gloria, yung isa pa, yung CTE deal. Merong testigo na nagsabi na may CTE deal, si First Gentleman, etc. etc. Kay Erap, meron pong testigo, si Chabit. O ano tong ano na to, AS. Asyong Salonga po. O sino yan? Si President Erap po. O ano ibig sabihin yan? Binibigyan ko po siya sa weteng money. Merong akusasyon, merong nag-akusa, merong witness, merong ebidensya. Ganun po mag-akusa noon eh. Ngayon po, mag-akusa ngayon, nagbigay ng 51 billion dyan sa Davao. Tapos, tinanong ko, kinumpirma ko, meron daw, sabi ng DPWH. O edi merong pondo yung DPWH, pero hindi sinabi ng DPWH na ninakaw yun ni Pulong. Ang tinanong nyo, DPWH, sabi nyo, may pondo bang 51 billion? Meron. Sabi naman ng DPWH. Hindi na nila tinanong kung ano yung ginawa ng DPWH doon. Importante sa kanila, merong 51 billion. Ayun ang binabato sa mga Duterte ngayon. Ang tanong, ninakaw ba ni Pulong? Hindi. Tinanong lang namin kung merong pondo yung DPWH. Di may pondo nga talaga dahil DPWH yan. Gumagawa ng kalsada yan. Dapat tinanong nyo yung DPWH, ano na pagawa dito? Pag hindi nila nasagot, saan nyo dinala pera? Ganun lang po mag-akusa eh. Bahala na magpaliwanag si Pulong. Basta may 51 billion kami natuklasan. Saan nyo natuklasan? Sa bangko ba ni Pulong? Kasi noon kay Erap presidente ng Pilipinas yun ha. Diniposito niya po riyan, Jose Velarde. Paano mo nalaman na si Erap yan? Pumirma po siya eh. Nakita ko pumirma siya, Jose Velarde. May testigo. Nilagay sa Jose Velarde account. Eto ngayon, ninakaw ba ni Pulong? Ay, wala ang ganyan. Wala pong usapan na ninakaw. Ang sinabi ko, merong 51 billion na pondo. Anong problema kung may 51 billion? Wala naman po ako sinabing problema. Tinanong niyo ba kung may problema? Bahala na po yung mga vlogger doon. Kaya may vlogger eh. Kaya sasabihin naman ng mga vlogger ng Tambaluslos, may 51 billion. Magnanakaw talaga mga Duterte. Wala naman sinabi si congressman ko na magnanakaw si Pulong. Sinabi lang, merong budget. Ano ba ginagawa sa budget? Ginagastos. Dapat tinanong yung DPWH paano nila ginastos, di ba? Wala sana kayong problema. Hindi nila gustong tanungin eh. Bahala na yung mga vlogger. Kaya nga may mga vlogger na tambaluslos eh. Yung mga vlogger naman na tambaluslos, ganito na may tsura nila. Ay, ganun ba? Sige, kami na bahala dyan. Utu-utu naman kami. Bahala na sila. Di ba? Bahala na sila kung anong gawin nila. Yun po nangyari. Alala nyo sila. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.